Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga fire signs. Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Eight of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Chariot, the Hermit. Malaki yung chance na you are dealing with an earth sign. There is also water sign here. Pero tingnan natin. Parang merong makikipag-ayos sa inyo dito na gusto niyang magsimula kayong muli. Parang may na-realize siya dito at pinagsisihan niya, kumbaga, yung pag-alis niya or paglayo or pakikipaghiwalay niya sa'yo. So, this person might approach you anytime to fix, kumbaga, yung relasyon ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles, the Three of Wands, the Six of Pentacles. Ang dami talagang earth. Pentacles dito, which is earth sign. So, malaki talaga yung possibility na this person is earth sign. So, this person right now, single siya. So, kung pinagpalit ka niya noon, kung nagkaroon to ng jowa noon, maaaring hiwalay na sila. At parang naka-move on na siya from that. Okay? So, ngayon, ina-approach ka niya na parang nagbago siya. Okay? Parang mas serious siya ngayon. Parang mas handa siya ngayon to give you yung mga pangangailangan mo at parang handa siya ngayon na maging seryoso sa relationship ninyong dalawa. And it seems na parang gusto niyang to take your relationship into the next level. Okay? And then we have here the Lovers or the Devil, the Three of Cups, the Six of Wands, and the Nine of Wands. Okay, so if ever man na meron kang hesitation dito sa tao na to, maaaring mabibreak down niya yung walls mo. So, you will be tempted na balikan itong tao na ito. Hindi mo mariresist kasi sobrang malakas yung attraction, yung connection, and you will feel na talagang binibigyan kanya ng attention sa mga susunod na mga araw. So, malaki talaga yung possibility na magkakabalikan kayong dalawa. And then, we have here the Ten of Swords, the Two of Swords, and the Nine of Swords. Pero, yung meron kang may hesitation ka talaga. Parang nagdadalawang isip ka about sa tao na to. Parang iniisip mo kung talaga bang single siya, kung talaga bang hiniwalayan niya na kung sino man yung nakarelasyon niya, parang ganyan. Parang hindi mo pa rin maalis kasi sa isipan mo yung mga bagay na nagawa niya para sa iyo. Yun kumbaga yung pumipigil para makipagbalikan ka dito sa tao na to. Pero as I have said kanina, mahihirapan ka na i-resist siya at malaki yung possibility nga na balikan mo. Okay? And then we have here the King of Swords and the Princess of Pentacles. So medyo siguro you want to be honest with this person. Gusto mo mag-usap kayo na maigi and parang i-reassure ka naman niya na I'm really serious with you, ganyan. Parang pinaprangka-prangka mo siya, parang magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk or open communication with each other to really clear things or para mawala yung mga palaisipan mo. And
parang papangakuan ka naman niya, sasabihan ka niya ng mga bagay na in a way makakapagpakampante sa iyo. Okay? And then we have here the Princess of Swords. So, ikaw naman, medyo though you are very attracted or tempted with this person, medyo nagiging wise ka with your decision. Medyo hindi ka nagiging emotional. Parang talagang pinagmamasdan mo, ino-observe mo yung tao na ito. Parang sinasabi mo sa self mo na, sige, okay, I will give you a chance, but it does not mean na absuelto ka na. Or it does not mean na talagang buong-buo yung tiwala ko sa'yo. Parang, okay, subukan natin, pero I will be parang bukas ang aking mga mata. Pagmamasdan kita. Parang testingin kita. Ganyan. Okay, so medyo hindi buo, kumbaga, yung damdamin mo na makikipagpalikan sa kanya. Medyo ginagamit mo, kumbaga, yung isipan mo. Okay? So ngayon, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. We have here the Six of Pentacles, the Nine of Wands, the Six of Swords, the Four of Cups, and we have here the Four of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, parang may mga positive changes na mangyayari sa'yo or sa relationship mo. It seems na parang handa siya dito na ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Pwedeng nakakaramdam itong tao na ito na iniiwasan mo siya or hindi mo siya iniimik or parang napapagod ka na or nagiging distant ka na sa kanya. Kaya pwedeng dahil doon magbabago siya or ibibigay niya sa'yo kung ano yung tingin niya na kailangan at gusto mo. Okay, pwedeng nami-miss ka rin siguro nitong tao na ito. Kaya siya parang gagawa ng paraan to please you. Okay? Or para maging kayong muli or para maayos, kumbaga, yung relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Ten of Wands. So, marami kayong na-encounter na problem nitong tao na ito. And most of those problems, parang feeling mo, sinarili mo, or ikaw yung lahat na nag-solve dun sa mga problema na yun. Ikaw ang pumasan, kumbaga, sa lahat ng problema na yun. But still, you keep on waiting for this person. Pero itong person na to, pwedeng masyado siyang naging, yung parang wala siyang pakialam before. Parang masyado siyang nag-focus sa enjoyment lang, or basta parang good time lang siya, habang ikaw problema ka sa finances or kung ano man problems na meron kayo, okay, in your relationship. Okay, but still you were hoping, kumbaga, for this person to change, which can happen siguro sa mga susunod na mga araw. Parang naramdaman niya siguro na nagiging unemotional ka na sa kanya, parang nagiging distant ka na sa kanya, and medyo siguro natakot siya na baka tuluyan mo siyang hiwalayan. Okay, kaya parang gagawa siya ng paraan to really please you or to do yung things na pagkaantay-antay mo na gawin niya. Okay, and then we have here the Six of Wands. So dahil doon, you will feel like,
ang saya-saya kasi ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya ginagawa before. Gano'n. And then, at first, you will feel like happy. At first, you will feel like pinaprioritize ka niya. Parang naging okay yung samahan ninyo. But still, hindi ko alam kung financial reasons ba. Though may possibility na isa yun sa pag-aawayan ninyo, na parang kahit na anong gawin niya siguro na effort, it's not enough. Parang kinukulang pa rin. Okay? And dahil doon, pwedeng you feel like hindi ka nakukontento sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo. Or pwedeng siya yung hindi nakukontento sa kung ano yung meron kayo. Na pwedeng pagsimulan ulit ng paglayo ng damdamin ninyo sa isa't isa. Okay? And then we have here the Hierophant, the Ten of Pentacles, and the Three of Cups. But, I think may chance pa rin na maayos ninyo yung relationship ninyong dalawa. You can reconcile your differences. You can reconcile kung ano man yung mga yung issues ninyo. And pwedeng it will lead into a more serious connection or serious relationship between the both of you. And pwedeng maging happy kayo. Okay? Pwedeng maging financially stable kayo. Kung ano man yung pinag-aawayan nyo before, pwedeng mawala. Okay? And then we have here the Empress and the Five of Pentacles. So, pwedeng magiging kampante ka in a way na you will not feel alone or lonely, na alam mo na ano man yung mga problema na darating, naandyan na siya para umalalay or tumulong sa iyo. And then we have here the Two of Cups, which means nga na magiging masaya yung union ninyo na dalawa. Okay? So for now, ito ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Seven of Pentacles, the Tower, the Page of Pentacles, the Justice card, and the Three of Wands. Okay. So, sa nakikita ko dito, parang merong isang malaking kaganapan na mangyayari. Okay. Pwedeng ina-anticipate mo na or inaasahan mo na mangyayari itong pangyayari na ito. Okay. And parang it will change a lot of things in you or in your life. Okay. Parang makakamtan mo yung hustisya, makakamtan mo kung ano yung basta yung pagkahangad-hangad mo na katotohanan or something that you deserve. Okay? May malaki yung chance na itong tao na ito earth sign na mag-reach out sa'yo to give you, kumbaga, yung hustisya na yon. Okay. And because of this, maaring, parang the truth will set you free. Parang nabunutan ka dito ng tinik, parang finally na-release kung ano man yung mga palaisipan mo or mga problema mo or binubuhat mo. At parang
makaka-move on ka na, parang ganyan. Or parang makakahinga ka na ng maigi. Ganyan. Okay? And then we have here the Empress, the Five of Swords. Earth sign talaga siya. Okay. Ang nakikita ko dito is, hindi ko alam kung may anak na kayo or buntis ka, ganyan. But, may chance, na ganun yung status mo ngayon. And, pwedeng magkakaroon pa kayo dito ng discussion, ng conflict nitong tao na to. Dahil nga doon sa malalaman mo or katotohanan na pwedeng siya na mismo yung magbubunyag sa'yo ng katotohanan na yon. Pwedeng it has something to do with the third party situation, ganyan. Pero nakikita ko rin dito na kahit na aminin niya sa'yo yung mga bagay na yon or ibigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo, hindi ka magmamadali, kumbaga, na balikan itong tao na ito. Parang nag-hesitate ka. Parang gusto mong siguraduhin na it will work out between the two of you. Na andun din yung iniisip mo na baka mas okay pa na mag-move on na lang ako kaysa sa makipag-ayos ako sa kanya. Okay, so talagang medyo hindi ka magdi-decide agad about this person. Pero, ayun na, you feel relieved na nasagot, kumbaga, yung mga palaisipan mo. Okay? And then we have here the Five of Pentacles, the Ten of Swords, the Two of Cups, and then we have here the High Priestess. So, what will happen is you will make a wise decision. Okay? And that wise decision will be like, maybe, to give yourself some time muna to think things through, or parang kailangan mo ng alone time, kailangan mong mapag-isa muna para mag-isip-isip, kasi gusto mong siguraduhin talaga na hindi mo na mararanasan pang muli kung ano yung mga naranasan mo sa tao na ito before. Na talagang na-resolve na lahat ng problems, ng issues na meron kayo before. Hindi naman madedenay na may feelings ka pa sa tao na to. Pwedeng may feelings din siya sa'yo. Pero as I have said kanina, mas nagiging wise ka. Okay? And then we have here the Ten of Cups, the Four of Swords, the Wheel of Fortune. So, nakikita ko dito, once na ma-resolve mo yung mga issues na yon, once na nakapagpahinga ka, nakapag-relax ka, nakapag-isip-isip ka ng maigi, that's the time na magkakaroon ng parang magkakabalikan kayo, magkakaayos kayo, na kung meron kayong anak, magiging one happy family ulit kayo. There will be some positive changes na mangyayari in the future between you and this person. Okay? And then we have here the Two of Swords, the Seven of Wands. So, parang ka lang dito. You're just protecting talaga yung sarili mo. Kasi ayaw mo nga na masaktan, kaya talagang pinag-iisipan mo ng maigi, okay, kung babalikan mo siya or hindi. And then we have here the Six of Cups. So, yes, eventually, the two of you will get back together, will be together again, will have a happy relationship. Maybe you just need some time right now to work out yung mga issues ninyo, or to be alone, to, find yourself, parang ganyan, or focus on yourself muna bago kayo mabuo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius